Alright. Dito na naman ang inyong pambansang daddy as usual, mga kabayan, mga kaamigo, mga kabatas. Ngayon, meron akong nakita rito, mga kababayan. Nagka-interest ako bigla kasi dito sa programa ni Congressman Marcoleta, ito pinapanood ko to kasi itong mga ganito dapat na magandang panoorin dahil marami kang matutunan dito kay Kong Marcoleta, lalo na pagdating sa ating mga batas. Alam mo natin, di ba? Ngayon, makita ko yung topic nila, eto, kay Rapi Tukmol. Kaya nagka-interest ako. Pero sigurado ako, yung mga alipore si Tukmol, hindi magkaka-interest dito. Hindi pa panoorin to, ha? Ngayon, para mas maganda, samahan nyo ako, sulya pa natin. Paano, kapiraso rin naman to kay Kong Marcoleta, ha? Para malaman natin. Naku, siguradong iiyak naman ang mga tulponatics dito. O ito ha, panoorin natin. Yan. Yung lamig, gumiikot, pati pintana. Dinapasa sinasabi ko sa'yo sino pa yung mga chairman ng mga committees sa energy? Binagta na po ngayon to. Sino ba? Nagbago na ngayon. Hindi na si Tukmol. Kasi nagbabalitan ng liderato ng Senado. Nakita ko po pero iwan ko kung ano kasi yan Senador Pia Cayetano ata ako, pumalit kay Senador Rapi Tulfo sa Senate Committee on Energy. Yes, tama. Nakita ko rin yan. And speaking of bagay na yan ko, may mga nagtatanong kasi sa atin, ito sana nabanggit ninyo. Ano na hubdaw ba, kasi nabanggit natin noong nakaraan, sa programa po ni Senador Rapi, meron siyang foundation na ginagamit Nelson Ano ba yun? Yung Rapi Tulfo in Action Foundation ata, Kong. But? Yan, mga kababayan. Ha? Tungkol sa... Ako rin nagtataka rin ako. Although, konti lang ang nalalaman ko tungkol dyan sa mga foundation na yan. Nung una pala, nagtataka na ako, sabi ko, paano naging foundation tong Rapi Tukmol in Action? Kasi pag sinabi mong foundation, yan nasasama yun sa mga charitable institutions yan ang tawag dyan Ang pagkakaintindi ko correct me if I'm wrong, mga tulponatics, charitable institution yan. Na kaya ginawa mong foundation niya for charity yan para tumutulong ka talaga o sabihin nyo tumutulong nga si idol nyo. Meron niyang mga sinusunod na patakaran, may mga batas siya para maituring ka na isa kang charitable institution, isa kang foundation. Unang-una dyan yung transparency, ino-audit yan. Ang pinaka kung magkano yung halaga ng foundation mo, yung lahat ng pumapasok diyan, mga donors, kung ano man, basta lahat ng pumapasok diyan na pera transparent yan, hindi mo pwedeng, ang alam ko diyan, hindi mo pwedeng gamitin yan para sa sarili mo, para sa iyo, hindi pwede. Kasi ano yan pag ginawa mong foundation, parang hindi na-exempt ka sa tax, yan ang pinagtataka ko, paano naging foundation yan kay Tukmol. Kitang-kita naman yan, ever since, kitang-kita naman yan, na yumaman siya dyan, sobrang yaman niya dyan, paano wala namang, hindi ka naman dapat yayaman sa foundation Yan ang para mas maliwanagan tayo tuloy natin ito mas maganda paliwanag dito si Marcoleta. Panoorin natin mga kabayan.
Para mapatibayan natin ang foundation niya, kinakailangan ay usisahin ninyo. Dapat merong mag-represent sa programa natin. Sabihin natin, kami po ay galing sa ganang mamamayan, Net 25, pwede po ba kaming makahingi ng duplikadong kopya ng GIS po ng Rapid Tool po in action para makita po natin yung kaya inyong corporate paper kung ano po yan, kung foundation po yan o hindi. Diba? Ayun, di ba mga kababayan? Ngayon ako iniisip ko, sigurado ako, alam na ni Marcoleta to eh. Nag-iingat lang to sa sa pagsasalita niya, alam niya na antimano na may mekos-mekos dito si Tukmol eh. Kasi imposible sa galing ng utak nitong si Marcoleta. Imposibleng hindi niya alam na minekos-mekos lang to ni Tukmol na ginawang foundation yan. Alam kong alam niya yan, kaya lang pinaliliwanag lang niya para mas maintindihan ng ating mga ordinaryong Pilipino kung ano talaga yung katulad niyan. Tinuturuan niyo yung dalawang kasama niya na humingi ng papel na magpapatunay sa kung talagang foundation yung kay Tukmol, di ba? Yan public document yan once dineclare mong foundation ka. Sinasubmit yan sa SEC. Di ba? Ngayon, tuloy natin para mas maintindihan natin, ha? Finansang pribadong individual yan. Oo naman, kasi mga public documents yes, ito. Tama. So, pero sa sector pupuntahan. Susulat lang kayo na pwede po bang makahingi ng sabihin natin true copy, ng ganyan, certified true copy. Kasama na po dyan yung mga audited financial statements para po makita natin yung Ngayon, ang tanong dyan, ganito. Papayag kaya si Rapi Tukmol? Magbibigay kaya siya? Kung sakaling tuluyan ito dito, tingin ko hindi naman nila gagawin eh. Sinasabi lang nila. Pinag-uusapan lang nila yan. Pero tingin ko, walang kikilo sa kanila dyan eh. Ngayon, ang tanong ko dyan, kung meron bang tamang ahensya na para gumawa nung sinasabi ni Marcoleta. Kasi parang, siyempre, senador na yan eh. Di ba? Siyempre, parang kino-question mo na siya ngayon dyan. Si Tukmol. Papalagyan. Hindi magbibigay ng dokumento yan. Mag-aaway kayo niyan. Sigurado yan. Naknang po siya. Alam ko na mangyayari dyan. Kaya ito, pinaliliwanag lang ni Marcoleta to, kung sino man, kung may tatamaan man siyang ahensya rito ng gobyerno, para gawin yung sinasabi niya, maganda yan. Para magkaalaman tayo. Malaman natin kung ano yung minekos-mekos dito ni Tukmol. Ako ang tingin ko lang dyan sa napakasimpleng, pinakamadaling pagkakaintindi ko dyan. Ginawa lang ni Tukmol na foundation yung kanyang YouTube channel niya yan di ba? Ginawa niya ng foundation para lang hindi makapagbayad ng tax to talaga yun lang, pinaka-shortcut ko yung pinaka-masasabi kong mabilis dyan. Ngayon, kung ano man yung mga legalities pa niyan, si Marcoleta na nakakaalam. Panoorin na natin. Step po ng transaction nila, kasi kung foundation po yan, pangkaraniwan, mga donors po pinag-uusapan. Yes. So, hindi kayo incorporator o donors ng ganung Hindi foundation? naman yung kasi citizen ka naman Okay. Kasi lahat naman yan ay public document. Para lang masuri ninyo kung talagang kasi legit sinasabi ninyo foundation. Baka naman ang nakalagay doon, hindi naman foundation. Ngayon, kung foundation, na pagkakaalam ko kasi din, pag foundation, pwede kang tumanggap ng mga donors. Kasi yung mga donors naman, na ma-motivate na magbigay sa isang foundation. Ang foundation kasi, ayon sa aking pagkakaalam, nag-encourage mga charitable institutions to charitable, religious, minsan sports, cultural, educational, development, veterans, and other welfare areas or causes. At saka mga kababayan,
ang alam ko, kapag ka pumasok ka na sa charitable institution na ganyan, siyempre, meron kang targeted beneficiaries dyan. Kaya nga, lahat ng papasok dyan na income, mga donors, kailangan nakadeclare yan, transparent, nakikita na yung mga donors na yon, yung mga, kung ano man mga dinodonate nila dyan, pera man yan o makakarating sa mga target mo talaga, mga beneficiaries. Kailangan nakikita talaga yan. Kaya nga hindi ka pwedeng sabihin mong bumawas dyan kung pera man yan, hindi mo pwedeng gastusin yan. Ito may mga nakikita na akong interview kay Tukmol. Siya mismo, kaya nagtataka ako bakit wala nakakasilip niyan May interview si Tukmol na nakita ko na sinabi niya mismo, sinabi mismo ni Tukmol, doon sa kanyang kinikita doon sa Rapid Tukmol in Action Foundation, bumabawas lang daw siya doon ng para sa sarili niya, para sa pamilya niya, at miski doon para sa nanay niya. Di ba? Doon pa lang, huli na siya doon sa sarili niyang So, malinaw na malinaw yun na hindi foundation talaga yan. At saka, alam mo naman niya, mahilig mag-video pag tumulong yan. Natural, naka-video yun. Ano ba yung nakita niyong, meron ba talaga siyang ang targeted beneficiaries? O ang sasabihin niya, yung mga taong humihingi sa kanya ng tulong o yung mga taong kino-content niya. Katulad ditong isang napanood ko na kahapon yata, na doon sa isang vlogger na si Direk Freddy yata yun, tama, kay Direk Freddy. Yung isang, ano ba yun? Rider, yung motor taxi ba yun? Rider na nireklamo nung kanyang pasahero na kasi yung magnanakaw, hold upper ata yun, ang alam ko doon sa video, although hindi ko nakita, nadinig ko lang sinabi doon sa video na binigyan daw ng motor ni Tukmol yung rider. Mario Joseph. Yun na ba yung charitable charity works niya, gano'n? Yun yung ng foundation niya, yung mga gano'n na binigyan niya ng motor, yun na yun na yung mga target beneficiaries niya. Parang napakalabo naman, tapos hindi naman makikita ron kung saan galing niyo, kung kayo, sasabihin niya, sariling pera niya. Pag minsan sinasabi niya, sariling pera ko yan. Saan mo kinuha yung pera? Di ba? Ayun yun yun ang maraming dito talagang ito minekos-mekos lang to anak ng tipakulong. Hindi ganun ang pagpapatawa. Ang alam ko pa nga niyan, yung ginawang foundation na yan sila rin buong pamilya niya yung mga opisyalis dyan parang family business, gano'n. Nako, medyo tapusin na lang natin to si Marcoleta, tingnan natin. Ngayon, kapag halimbawa, ganito yung kanyang category, maaari nga naman siyang maging makasailalim sa isang foundation. Pero kailangan linawin, ito, charitable ka, nasa ng mga donors mo. Yeah. Okay. Kasi yung donors nagbibigay din, Nelson. Dahil na-encourage natin yung donors. Kasi ang incentive naman nila, kabawasan ng kanilang income tax na mabayaran tax incentive sa isang taxable year na yun. Tama. Pero ang tinatanong ni Nelson kanina pa, buti naalala ko, yung po bang kinikita kanya ng Rapid Tulfo in Action klasipikadong donation? Opo. Hindi ko alam, sapagkat ikaw, meron kang binanggit ng ilang araw na programa natin, opo. Kung income yun, paano magiging makaklasify na donor? Hindi naman nila dinidispute to. Hindi naman sinasabi nilang mali yung talat. Siyempre, yung Rapid Tukmol in Action niya, may income natural yun. May income yun sa YouTube o sa Facebook, di ba?
paano magiging, ano yun, yung income niya doon, ipapasok niya doon sa foundation niya, para lang, tapos pwede rin niyang gastusin. Malabo di ba? Tsaka, income yun, hindi yung donor. Di ba? Hindi yung donation. Income yun. So, pag sinabi mong income, di, natural magbabayad ka ng income tax. Income nga di ba? Yung donation lang, ang tax-free. Yan ang pagkakaalam ko dyan Di ba? O sige, tuloy natin. Para mas malaman natin. Pwede ka naman makipag-ugnayan sa ikaw naman ang anchor ng ating ngayong dalawa ni Nelson. Pwede naman kayo pumunta sa BIR. Pwede nyo naman itanong, paano po ba yung income po ng Rapid Tulfo in Action, for example? Ito po sa amin kasi palagay, income. Paano po ba ito na-translate na donation? Kung pwede po ba yun? Pwede naman kayong magtanong Hindi, kung sasabihin kita ito ng mga miyembro ng foundation. O kaya naman ay... hindi ka pwede kasing kumita. Yun, ang sinasabi ko. Sa batas kasi dyan nasa National NIRC natin na sinasabi na yung pong nagme-mayari ng foundation, hindi siya dapat makakuha mula doon sa donation. Donation ang tawag na mas mataas sa 10% nung i-donate. Kasi nangangailangan din ng gastos din kasi yung foundation. Pero hanggang 10% ka lang. Kapag... Diba, maliwanag, mga kabayan? So, ang tanong ko ngayon dyan, paano mo makukonsider na yung Rapid Tukmol in Action, foundation? Mismo kay Tukmol sinasabi niya, ginagamit niya yung pera dun At kitang-kita naman yon. Kung paano gumastos at kung paano kayaman na ngayon. Si Rapid Tukmol in Action, 10 ng pamilya niya. Maliban lang sa inabandon na niyang pamilya niya. May chika pang gano'n. Totoo naman yan di ba? Ngayon, masasabi mo ba sa akin yung legit na foundation tong kay Rapid Tukmol? Malinaw na malinaw to. Na mekus-mekus to Ang tanong ko ulit, wala bang ahensya ng gobyerno natin nakakakita rito sa ginagawang ito ni Rapid Tukmol? Walang pwedeng mag-correct sa kanya? Lahat ba ng nasa gobyerno natin ngayon takot kay Rapid Tukmol? Wow naman, parang ang hirap ditong maintindihan. Sa isang ordinaryong mamamayan na katulad ko, hindi ko ito maintindihan, mga kababayan. Di ba? Sige, tingnan natin, baka masagot ni Marcoleta. Tingnan natin. Ka-individual donors. Pagka halimbawa corporate donors, hanggang 5% ka lang. Sa donor. Ang tanong ngayon, yung bang income classified na donor sa kung isasangkot natin halimbawa yung kahulugan ng foundation na kanyang isinumite sa SEC. Kailangan niyo busisiin yun. Kasi halimbawa, yung kita niya po sa YouTube, kita niya sa Facebook, kita niya sa mga social media account. Hindi magpatawag ka ng congressional inquiry dito sa programang ito. Para tawagin mo yung gusto mong tawagin mo yung BIR. Halimbawa kung ganun, yung kita na ganun, tapos pinasok mo sa yun mga kababayan ang sinasabi ko Ewan ko kung totoo yung sinasabi nito kung pwede sila magpatawag yung inquiry dyan sa kanilang programa na gano'n. Sa tingin ko, joke lang yon. Sinong pwedeng gumawa nun? Yung sinasabi niya. Anong ahensya ng gobyerno? Yung BIR ba? O Kongreso ba? Hindi nila pwedeng aksyonan yan? Kasi alam ni Marcoleta na merong nangyayaring hindi tama dyan Alam ni Marcoleta yan kung ano ang problema ng RPIA na yan. Alam niya yan, hindi ko lang siyempre, hindi natin alam kung anong nasa isip ni Marcoleta. Pero ako talagang hindi ako maniniwala na hindi alam ni Marcoleta yan. Sige, tuloy natin. Na tatanggal ba yung
income tax nun? Hindi nga, tinatanong ko nga kung makaklasify na donation yun, income Yeah. yun eh. Kasi sa batas natin, pagka income, magbayad ka ng income tax. Yes, bago Yes. pumasok. Ang income tax natin, Oh. 30%. 30%. Opo. O ngayon, kung sasabihin mo exempted ka, tawagin natin ang BIR. Mr. BIR, Oo nga naman. alam ko mayroong patakaran kung paano ang isang Kung ganun kalaki ha, ang tax mo sa income mo, 30%. Kung malaki yung income ni Tukmol sa RTIA, natural malaki rin yung income tax na babayaran niya. Kaya naisip niyang gawing foundation yan eh. Ganun lang kasimple ang nakikita ko dyan eh. Ha? Eh, siyempre, abogado to si Marcoleta, talagang ma-detalye, maraming pasikot-sikot ang pagkapaliwanag dito. Pero sa ating mga ordinaryong mamamayan, ganun lang kasimple yun. Ha? Siyempre, malaki yung income niya, malaki rin yung tax niya. O, di, para makaiwas ka sa tax. O, di ba? Ganun lang kasimple, pera-pera din yan eh. O, yan natin. foundation ay exempt sa pagbabayad ng tax. Yan, ba? So, di, igagayad tayo ng biyaya. Siguradong meron naman silang mga patakaran yan eh. Di ba? Ay ngayon, kung lumitaw halimbawa, ay hindi po pwedeng maging donation yan. Income po yan. Yes. O, papasok ka ngayon. O, income po ba yan? Nagbabayad po ba yan? Tingnan natin yung financial statement Yan. nila. Yung audited financial statement. Ang problema, Hindi ba yung ipakikita ba yan? financial nagsimula 2018? Aha. 2024 na ngayon, Diba? ibig sabihin, 6 na taon na nakararaan. Opo, oo. O, edi ngayon, pasampinan mo yung audited financial statement niya for the last 6 years. Okay. Makikita, Ang ibig sabihin mo ito, Marcoleta, Kongreso ang gagawa niyan. Di ba? O, sino magpapasampi na kay Tukmol para ibigay niya yung mga sinasabi mong mga dokumento na kailangan para malaman kung talagang legit na foundation yung kay Tukmol na yan o hindi, di ba? Yan ang hindi malinaw dito. So sinasabi nito, sino gagawa niyan? Sino? Sinong ahensya ng gobyerno? Di po ba, mga kababayan? O, sige. Tuloy natin. alam mo ngayon kung magkano yung Ibinayad niya, no? at Parang may pinariringan siya dito eh. income. Oo. Kasi diyan mo makikita yung iyong yung calculation mo na pinakita nung nakaraang Programa natin. na Kinikita niya ang sa range niya is between 2.4 $2.4 million US dollar. See? Malaki. Malaki. Po. So, parang kaya nakuha natin ang range, parang naglalaro sa 24 million pesos. Oh, sa wow. Opo. donation Imagine. ba yan o income? Yan ay tatanong mo sa BIR. Di ba? 24 million. Estimate nila yan, ha? Sa kanila galing yon. So, ang laki ng 30% nun. Yan 24 million. Di po ba, mga kabayan? So, napakasimple lang i-analyze nito eh. Ngayon, ang tanong ngayon dito, yung sinasabi ni Marcoleta, sino nga ang gagawa? Ha? Ewan ko kung masasagot ni Marcoleta dito, ha? Tingnan natin. Sino ang gagawa niya sinasabi niya? Ha? Sino? Tingnan natin. Oo. Yung ngayon, pag sinabi ng BIR, hindi po. Ganito po kasi yung classification niya. BIR. Oo. Parang Hindi BIR. po pwedeng Sige. magiging donation niya kasi po ang donation ganito po. Ang may exempt kasi yung donor, hindi yung foundation eh. Ganun May pala. exempt ka kasi tinuring na nila na advance na mo yun eh. So, lumalabas na parang pinagriringgan ni Marcoleta rito is yung BIR. BIR ang dapat mag-imbestiga ang kumilos at tanong, gagawin kaya ng BIR? Ha? Di maaari. Kung sakali, parang napanood ko na yan, kung sakaling ang busisiin niya at tingnan ng BIR, yung foundation ni Tukmol, nako. Alam na ni Tukmol ang gagawin niya dyan. Dahil, ang tawag nga niya dyan sa mga BIR, buwayar. Di ba? Buwayar. Mga buwaya. Korupsyon na naman yan. Magkakalagayan lang. Wala na rin na issue. Tapos na rin.
Napanood ko na to. Ganon, di ba mga kabayan? Tama ba ako? Mali. O, sige, tingnan natin. Yung nag-donate, ang ma-exempt. May exempt sa Siyempre. i-consider mo na kasama sa ibinayad mo na na tax. Pero hindi yung foundation, pagkakaalam ko, Opo. So yun ho pala. Isa pa, di ba? Di may income si Tukmol. Sabihin yung income niya, i-donate niya sa sarili niyang foundation. Di ba nakakatawa-tawa, parang parang kitang-kita mo mekos-mekos lang tong foundation ni Tukmol na to eh. Ha? Kahit maliwanag na maliwanag mga kabayan, di po ba? O, tingnan natin. Baka sakaling may makuha po tayo dito kay Kong Marcoleta. Masali. Yun, ha? Aywan ko lamang po, kasi kung sila ba'y tumatanggap din ng donasyon, kasi di ba meron din mga donor galing sa abroad eh. No, diba? Yung mga foreign donor, kung meron din pa silang tinatanggap na ganyan. No, pero kailangan natin usisahin din. Nasa statement mo, makikita mo na yung donate mo, naibigay mo rin. Okay. Yes, yun Di ba? Kasi sinasabi ko. kapag yung donation mo, halimbawa, Yes. Walang iniiwan yan. Bigyan ko kayo ng sample mga kababayan. Di ba meron tayong mga charity vloggers? Mga charity vloggers. Marami ako nakapanood dyan. Meron din akong nagugustuhang charity vlogger. Ang ginagawa ng mga charity vlogger na yan, yung mga donors niya, yung mga nagbibigay, nagdo-donate. Halimbawa, papadaanin doon sa vlogger, yung donation, para makarating doon sa beneficiaries. At yun, naka-video yun. Nagpapasalamat pa sila, yung vlogger doon sa donor, ma'am, sir, thank you po dito, ito na po, ibinigay ko na po dito kay Juan, kay Fredo, kay kung sino man na beneficiaries na gustong tulungan nung nag-donate. Ganon din yan sa foundation niya, walang iisa rin ang flow niya, ganon din ang sistema niyan di ba? Kaya nga, may ino-audit din yan, di ba? Kaya maliwanag na maliwanag, nakikita ko, yung kay Tukmol, bogus na foundation to, hindi katulad ng talagang, hindi talaga siya charitable institution. Malinaw na malinaw yan para sa akin, ha? Pananaw ko po yan, mga kabayan, tignan natin. Tuloy natin. X amount. Pagkatapos yung yung naibigay mo naman na pantulong sang ayon sa objectives mo, 1/3 lang ng hindi meron 2/3 naman na naiwan. Natitira, anong gagawin mo rito? Lalo pa po ito kung cash naman ang nakuha niya kita sa social media account niya, di ba? Iba nga yun, kasi kung ano yung sabi natin, tinutulong ko po sa mga lumalapit sa amin dito. Mabuti po yun. Pero kailangan pong i-account nyo kasi foundation po kayo. At ino-audit po kayo, di ba? Meron po kayong external auditor. Meron po kayong internal auditor. Mabuti pa. Ayan po, sinasubmit nyo po sa SEC. Pwede niyo po bang bigyan nyo kami ng kopya? Ganun pala. Ayun ang tanong, magbibigay. Mabusisi rin pala ito, no? Palagay mo na, Son. Yung palang pera ng foundation, hindi pwedeng gastusin sa kung ano-ano. Ang dapat lang, kung saan nakaukol yung foundation. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Yun nga Hindi mo pwedeng ibigay sa mga ibang sweldo sa tao. Tingnan mo, Cultural and Educational Foundation. Opo, siguro, nagbibigay ka ng scholarship. Nagbibigay ka ng libro. Mga pantulong pang sa pag-aaral. Yes. Di ba? Yung mga feeding programa sa mga bata. Yan ang kasangkot doon sa objective ng yung foundation. Kung sports naman yung foundation. Yes. Maliwanag na maliwanag mga kabayan. Meron kang, once naggawa ka ng foundation mo, meron ka talagang targeted beneficiaries. So lahat ng magiging income ng foundation mo, lahat ng donation na papasok dyan, kailangan transparent, nakikita yan na pumupunta sa mga beneficiaries. So, malinaw na yung kay Tukmol, hindi foundation, hindi siya charitable institution. Ito ay simpleng ginawa niya lang yan, minekos-mekos lang yan, para lang makatipid sa tax. Ganun lang yan. Wala pa, ulit-ulit lang tayo. Tuloy natin. Alam mo,
namimigay ka ng mga walang pang-ping-pong, ng basketball, nagpapatayo ka ng basketball court, di ba? Tapos meron mga physical fitness ka sa mga manlalaro. Yes. Kaugnay ngayon ng layunin ng pagkakatatag ng foundation. Meron talaga ng tanong mo yun ngayon, yung RTIA. RTIA. Ano yung layunin? Yan. Tumulong sa mga nag-aaway na mag-asawa. Naghiwalay ng gano'n. Gusto nating ang kanyang objective. Kailangan pag-away-awayin ng may asawa at saka yung ituloyan at saka yung manggagawa. At saka yung kung ano yung kanyang kinakailangan usigin niya yung mga agencies, halimbawa. Kung mayroong ganung layunin, halimbawa, ipakita niya na lahat ng kanyang mga ginastay ukol doon sa layunin na yun. Ayun. Kailangan malinaw yun. Tingnan nyo, ginawa pang katawa-tawa nitong nila Marcoleta, ha? Kahit na gano'n, sabi niya mga, ang tawag pa nga niya, constituency work, di ba? Yun yung mga tinutulungan niya, yun yung mga targeted beneficiaries niya. Kailangan naka-account yun, nakikita lahat na yung lahat ng pumapasok sa'yo, doon talaga napupunta. Hindi pwedeng, ikaw, yumayaman di ba? Anong nangyayari nga gamit na gamit niya yung mga pobre, pero yung mga pobre, hanggang ngayon, pobre pa rin. Yung mga tinulungan niya, pobre. Pero siya, payaman ng payaman. Asan ang foundation doon? Ay, lako. Talaga na, malabo mahirap mapaniwalaan ito si Tokmol. Ay, no. Anyway, so abangan natin kung ano ang mangyayari. Wala na, sa bagay na ito. Basa pa po kami ng mga reaction. Okay, hanggang doon na lang pala yun. Pero yan, maliwanag na maliwanag mga kababayan. Para sa akin, malinaw na isa siyang, hindi siya legit na foundation, yung kay Tokmol. Kasi, inumpisahan naman niya, hindi naman talaga foundation yan talagang YouTuber lang yan, vlogger lang yan, umpisa. Hindi ko lang alam kung kailan niya ginawang foundation yan. Baka may nakakaalam dyan sa inyo, mga Tulfonatics. Kailan naging foundation yung, nagawang foundation yung Rapi Tokmol in Action. Sabihan niyo na lang si Pambansang Daddy, hindi ko alam yun kung kailan yun Pero talagang hindi ako naniniwala na yan charitable institution. Hindi. Malayong malayo sa katotohanan yan. Kasi kitang-kita naman ang ebidensya niyan mga kababayan, mga Tulfonatics, shout out sa inyo pwede naman kayo sumagot welcome. Basta ingat kayo lahat mga kababayan pare-pareho tayong mga Pilipino, hindi naman tayo mag-aaway-away dito magpapalitan lang tayo ng mga ating mga kaalaman. Mas maganda yung exchanging of ideas tayo may matutunan tayo sa bawat isa. May natutunan din naman ako sa inyo kung may matutunan kayo sa akin, nasa sa inyo na yan. Okay lang yan. Walang problema doon. Okay? Paalam mo na mga kababayan